So ayan nga mga batang helmet, pestahan na. Pestahan sa paghahanap ng maleta. So andito kami ngayon sa SM ni Bichoga Park. Kasi naghahanap nga kami ng maleta, mga kabatang helmet. Ay, may good, si Bichog. Sarili na naman. Ay, may problema. Mega love shoutout muna tayo ulit kay Nag-ilaw shoutout muna ako kay Yusek Atty. Claire Castro. Ito naman ang babanatan natin ngayon, ha. Sinabi ko na yan kahapon, di ba, Bichoga Par, about sa mga maleta. Pero ito nga, binusisi talaga ni Yusek yung timestamp dun sa mga pictures itong maleta. Nakakaloka lang talaga, mga kabata helmet, no? So kahit ordinaryong tao, kaya talagang i-analyze at kaya talagang i-assess kung fit yan o hindi. Marcos signs 6.3 trillion budget. Items worth 194 billion vetoed. Mga clear, 100 billion di umano ang pinapa-insert. Ba? Pinapa-insert 100 million, ay 100 billion pinapa-insert. Unang-una, yung 100 billion na yan, sinabi natin kahapon yan, bakit papadaanin pa kay Zaldico? Bakit papadaanin pa kay Zaldico? Kung kaya naman nang ilagay yan diretso sa NEP. Sa proposed budget. At kung totoo na ito'y kukupitin, bakit ipapaalam pa sa'yo? Di naman kayo close. Di ba nakakataka yun? Di ba? The lesser people na involved, ganun na mangyayari, mas lalong hindi mabubuko. Pero ba't dadaan pa sa'yo? Diba? At bakit sinabi ni Kong Toby na pinagalitan si Martin dahil sa ginawa nyo? Although wala tayong personal knowledge, ha? Pero papapakita ko sa inyo kung, although wala akong detalye noon, wala pa ako sa palasyo noon, pero makikita nyo ngayon yung connection. Ipapakita ko sa inyo mga clear. Connection na. Sabi niya, sabi ni Toby Chanko, pinagalitan si Martin dahil sa ginawa. Sino ba nag-usap nito? Sino ba nagkita-kita? Sino ba ang nagkaroon ng meeting sa house na nakitaan ng CCTV? Hindi natin alam, bakit, di ba bakit daw nagpunta doon si Jesus Escudero? Ano pinag-usapan? Meron ba pinag-usapan? Bakit pati si Grace po na i-issue? Diba? Bakit dyan pa ilalagay sa insertion, makikiusap pa sa'yo? Ha, mga kalita ba ka? Makikiusap pa sa'yo, uutusan ka pa, sinabi mo sa unang video, ang Pangulo parang hari. Bakit dyan pa ilalagay sa insertion? Kung pwede naman niyang ilagay na agad sa NEP, kung talagang balak niya yung iniisip mo, na kumupit. Diba? Ang labo nun. Malabo talaga yun. Bakit pakikiusapan pa? Bakit uutusan ka pa na dapat lagyan mo yan? Kung doon pa lang sa budget na proposed budget, kaya na nilang gawin. At ilagay kung saan programa pwede. Diba? Doon pa lang O, tapos mga clear. Kung 100 billion ang pinapa-insert sa'yo, bakit nagtanggal? Bakit nagtanggal ng 194 billion? Vinito. That he claimed did not respond directly to the people's needs. 100 ang pinapalagay sa'yo, tapos mas malaki pa yung pinapatanggal, 194 billion? Vinito? Diba, mga clear? Diba? Mas malaki pa yung tinanggal kaysa pinapa-insert. Saan ang logic dun? Mukhang nakalimutan niya to. Nung gumawa ng script niya, mukhang nakalimutan to. Para lang maisama ang Pangulo sa kwentuhan, kinalimutan yung mga nangyaring katotohanan. Diba? Ganyan naman gumawa ay mga destabilizers, mga obstructionists. Umpisahan nyo, mga ka-clear, sa video na AI na pinalabas nila Atty. Harry Roque. Fake
tignan nyo yung police report na sinabi ni Vice Presidente at nung kanyang mga kaalyado, the likes of Bobby Tiglao. Beverly Hills Police Report, fake. Iba nagkagulo sila. Kasi fake, altered, binago. Pare-pareho yan. Pare-pareho kayong gumawa ng kwento. Diba? Itong walang kwenta. Kwentong kutsero. Ayan, of 194 billion in budget line items that Mr. Marcos decided to veto, tinanggal. 26.065 billion worth of projects were under the DPWH. While 168.240 billion were allocated under unprogrammed appropriations. Di ba? Bakit pa siya magpapadagdag kung magbe-veto rin lang siya? O, di naging controversial pa, di ba? Kita niyo yung effect? Ibig mo sabihin, yung mga pera na gustong ikupitin, kailangan maging controversial ba ito at mabito? Di ba? Sige, tuloy tayo. Doon pa lang sablay na siya. Hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. Ay, ito ba yung B2? Ito. Tuloy. That he will shoot me if I will talk. Natikip na natin ito kahapon mga clear. Wala tong mga papel, wala tong mga ebidensya. Pwedeng magsalita lang ng ganito. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya. Isa lang, maiksi lang mga clear. Bakit ikaw pa gagamitin para laban sa korupsyon? Kung kakampi ka. Logic, di ba mga clear? Ikaw nakakampi, ikaw ang dapat pangalagaan, ba't ikaw ang ilalaglag? Malinis ka, sabi mo, di ba? Wala kang kinita, wala kang kinurap, wala kang kinupit, wala kang ninenok, wala kang ninakaw, wala kang dinekwat. Yan, daming salita, no? Dekwat, nenok, nakaw. Attorney, mabigat ang mga issues, pero buti na lang, cute po kayo. Ganoon lang. Thank you, Philip. Philip Marcela, thank you. Di ba, mga ka-clear? Kung ikaw ay kakampi, hindi mababanggit ang pangalan mo kasi wala kang ginawang mali. Di ba? Pero bakit ikaw? Kasi nga nagsusumigaw yung ebidensya laban sa'yo. Dahil nagsisimigaw ang ebidensya laban sa'yo at nagigipit ka, gusto mong maghatak ng iba pababa para mawala ang focus sa mga ginawa mo. At ito ang dahilan mo, ito ang pinaka pwede mong gawin pabor doon sa mga destabilizers para mawala ang Pangulo Marcos Jr. sa pwesto. Tapos, ikaw, free ka na. Yan ba pangako sa'yo? Yan ba yung pangako? May pangako ba sa'yo? Para, siyempre, pag wala na ang Pangulo, pag sige nito naging presidente, hindi ka na uusigin. Hindi ka nalilitisin. Pangako. Meron bang ganon? May pangalan. Ito na part 2. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Clearance daw ni Martin. So in other words, mga clear, di niya nakakausap ang Pangulo. Masalita niya yan. Hindi niya nakakausap ang Pangulo. Bakit? Sabi niya si Sec Mina, yung Sec Adrian, na lahat naman dito tumanggi. Tapos, si Martin. Wala kang basbas sa Pangulo. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget.
Nagalit nga kay Martin na nakita niyang hindi na pareho yung NEP na ginawa niya. Sa mga pinagagawa nyo, ano to, di ba sabi ni Toby Chanko, may mga small communities pa kayo? Tama ba yun? Small committees. Communities tuloy. Small committees. Kayo? Communities tuloy. Small committees. Diba? Hindi mo yung matatanggi kasi alam ni Rep. Toby Chanko. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec Mina Pangandaman. Ulit na mga Kanya, si Sec Mina Pangandaman ay humihingi ng lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec Mina Pangandaman. Oh, di ba? Tignan mo. Sa NEP, mga clear, kaya nang gawin yan. Through DBM, di ba? Kukunin lahat yung report niya yan aralin ng DBM. Kung sila ipapasok, magkano yan? Di ba nagdagdag pa nga sila kay BP Sara ngayong 2025 para sa mga additional personnel? So bakit sa'yo pa hihingi ng basbas? Saka kay Martin na, ito tatanggalin namin dito ha. Kanya education, ito tatanggalin namin sa education, papasok namin sa DPWH. Itong sa DOH tatanggalin namin. Trabaho 'yun sa NEP, sa ehekutibo. Hindi trabaho 'yun ng BICAM na magbabawas kayo dito, dadalagin. Kaya nang gawin sa NEP 'yun. So bakit sa pamamagitan pa ng BICAM conference 'yun aayusin? Ikaya na lang gawin niyo sa NEP. Alam mo, sa sobra mong daldal, ang dami mong mali. Isa lang naman pakiusap niya kung totoo nakiusap Diba? Approve niyo yung gusto namin, yung budget namin. Diba? Ganun lang yun. Approve niyo yung proposed budget namin. Bakit? Yun lang yung proposal nila Diba? Yun yung proposal nila. Kung gusto nila malaking budget, ilalagay na sa NEP, di ka na kailangan. Kaya yung mga insertions na nilagay nyo, yaan ang gusto nyong gawin ng mga mambabatas. Kasi may sariling proposed budget ang Pangulo. May sariling proposed budget ang ehekutibo. Igagawa ka na ng budget, bakit mo pababawasan tapos magpapadagdag pa sa'yo? Insert mo to. Ang labo, di ba? Kaya nilang magpalaki ng budget. And it's up to the Congress kung babawasan ba to o dadagdagan. So yung mga dinadagdag yung insertions yan, mula yan sa mga mababatas. Diba? Gagawin niyo siguro, kakausapin yung DPWH, pwede ba itong i-insert kasi may program ako sa ganyan. Kayo yung mag-i-insert. Kayo yung may propose niyan. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero. Ay, nako. Senator Chis, papayag ka ba na isa ka sa naglagay na malaking insertions? Ba? Kayo ba nag-uusap ni Senator Chis? Di ba ang counterpart mo si Grace po? Kaya ba yun yung may nakita sa mga kaklir, may nakita sa CCTV na si Senator Chis ang pumunta sa house? Yun ba yung pag-meeting nyo? May namin siya pag-meeting pag-uusap During the BICAM. Sinabi pa ni Sec Mina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. Di ba? Pwede na nga yung i-request pa lang sa NEP. The following day, sinabi ni Sec Mina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niya. O di ba? May binawasan, may binawas. Mga klient, hindi ko alam Di ba? Pwede namang gawin yon sa proposed budget. Bakit ka pa nga kakailanganin? Di ba? Bakit ka pa kakailanganin? 100 billion in section. Wala pong perang napunta sa akin. Di ba? Tandaan nyo walang perang napunta sa kanya. Di ba? Ito implication yan, mga kaklir. Bakit niya sinabing walang napuntang pera sa kanya? Unang-una, palalabasin niya, hindi siya magnanakaw. Well, in fact, inamin niya, ano bang inamin niya dito? Inamin niya, naglalagay siya ng insertions. Kaya niya maglagay ng insertions. Bakit? Sinabi lang ni Sec Mina gawa ka ng insertions. Walang kapapel-papel? Di ba? Walang kaabog-abog?
Lagyan ka ng insertion, sabi mo. So, aminado siya. Aminado siya na nag-i-insert siya. So, kahit sino siguro tumawag sa kanya, insert mo to, palalagay niya. Bakit? Nasa kamay niya eh. Inamin niya yon. Ha? Inamin niya yon. Pero yung mga taong kinoconnect niya rito, wala ka pang ebidensya. Pero ikaw, umamin ka na sa kasalanan mo. Umamin siya sa pag-i-insert. Umamin siya na merong mga komisyon. Yung mga proponents nito. Diba? Alam mo. Kung nagbibigay ka sa iba, ikaw kaya hindi mo pa mabibigyan sarili mo? Kamag-anak mo? Ilan bang proyekto nyo sa gobyerno? Diba? Yung ano ba niya, yung kumpanya ba niya, puro sa gobyerno lang ang programa? Wala ba itong mga high-end na mga kondominyo? Diba? Pakicheck nga mga kayo, SunWest. Lahat po ng insertion na punta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Kailangan at ang aking mga tao sila. Ito, isa-isayin natin na lahat ng insertion na punta sa ating Pangulo at kay Martin Romualdez. Una, syempre, you have to prove that. You have to prove that. How, when, what, why. Lahat yan, tatanungin sa'yo. Pag nandito ka sa Pilipinas, kasi sa video, katulad niya, nagtatanong ako sa'yo, di mo naman ako masasagot. Sa video ka eh. Diba? Paul Estrada, Marty Syed, at ang aking mga security na nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ng aking mga tao. Totoo po yung tingnan mo. ay merong record Nakita sa niyo Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong March 11 to, mga kaklir, ha? Tandaan nyo, March 11 to. Sabi niya, yung mga tao niya, si Paul Tiksay ba yun? Basta Paul something, mga kaklir. Tandaan nyo yung data, that's March. Ha? March, ay, nasa yun. March 11, 2025. Mga kaklir, kailan ba nagalit ng Pangulo? At kailan siya natanggal? Tandaan nyo itong mga date na to, ha? Wala pa itong kumo-question. That's March, 2025. Tingnan to. Representative Zaldico out as Appropriations Panel Chairman. January 14, 2025. Nung binaboy nila yung budget, pero nakapag-veto ang Pangulo ng 194 billion. Right there and then. Sabi nga ni Toby Chanco, nagalit siya kay Martin Romualdez sa ginawa nito si Zaldico eh. Tanggal sa posisyon. January 14 January 14. Kaya sabi ko yung gumawa ng script nito, hindi niya alam ang kwento. Yan the lawmaker son of President Marcos, ayan, the lawmaker son of si Sandro to, moved to declare the position of chairman of the Committee on Appropriations of the House of Representatives vacant. Vacant. Kailan? Ang aga. January 14, halos kay New Year pa lang. Halos kay New Year pa lang. Ba? So, kung tinanggal ka na, Zaldico, vacant ito. Ba? Kasi galit sa'yo sa ginawa mo sa mga insertions na yan. Makakapagbigay ka pa, mga kakli, makakapagbigay ka pa talaga mula sa mga tao mo ng March 11, 2025? Sige nga. Wala nang tiwala sa'yo, tas ikaw pa magdadala? Diba? Wala ka na sa posisyon, hindi ka na Appropriations Committee Chair. Pangalawa, sige, tuloy tayo. merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa. January 11, 2025, mga kakli. Tingin nyo, nakapaglabas na ng pera ang DBM yan? Kung galit nga sa'yo eh. January 14, mga kakli, vinacant na. January 14. Diba kung tiwala sa'yo at may binigay, tingin mo patatanggal ka sa Appropriations Committee Chair as chair? Diba?
Ito dapat makita to ng mga ano yung mga talagang nag-aanalisa nito eh. January 14, bago pa yan, pinag-uusapan ka ng tanggalin. Ha? Oh. Natin. Natin. Alam mo, pagdating sa pera, galit ang Pangulo sa mga magnanakaw, tanggal agad yan. Natin, kailan ba siya pinag-usapan? January 14, 10 months ago. January 13, January 13, yan na, teka lang tignan mo nga to, mga kakli. Kaya, hindi talaga to inayos yung kwento niya. Ayan January 13. January 11 lang yun Zaldico loses hold on powerful House post in wake of budget mess. January 13. Wala ka na. Diba? The House of Representatives remove Ako Bico Representative Zaldico as chairperson of the Powerful Appropriations Committee and amid controversy surrounding the 2025 budget. Walang tiwala na sa'yo. Ayan House Speaker Martin Romualdez approved the motion raised by Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos to declare the committee chairmanship position vacant during the first plenary session of the House for 2025 on January 13, Monday. So, yung date mo na yan, na January 11, wala ka na. Wala nang tiwala sa'yo. So, how can you do that? Saka saan naman kukuha ng pera? Nakapag-release na agad sa DBM? Ganon? Nakapag-release na agad sa bangko? Kung galit nga sa'yo sige, tuloy. Mga kliyente. Tignan yung mga dates Sabi ko, importante dito mga dates yun pa. Ayan, nakita niyo mga clear. Wait sige. Ayun, nakita niyo ba ilalim? Ayan May 14, kita niyo ba? Ay, wala ako. Sorry. Ayan nakita niyo ba? May 14 yung ilalim. May 14. Tanggalin mo, paki-ano muna yung message. Tanggalin natin muna. Si Clifford to Ayan May 14, di ba? 2024. Mga clear. Ang sabi niya sa video niya, nag-usap sila daw ni Secretary Mina nung mag-uumpisa na ang BICAM for 2024. Ang umpisa ng BICAM for 2024, November 2024. So, paano siya makakapag-deliver ng pera ng May 14, 2024 kung pinag-uusapang budget at 25% ay manggagaling sa 2025 budget? Nauna pang magbigay kaysa sa 2025 budget. Mga clear yung video niya, pinag-usapan doon, budget 2025. Kaya nag-usap sila nung bago mag-start ang BICAM noong 2024 na nag-start ng November 2024. BICAM, November 2024. Paano ka makakapagbigay? Wala pang BICAM to. Wala pang budget Kasi you will be getting the alleged deliveries from the 2025 budget, di ba? Yun Pinapa-insert sa'yo, sabi mo, November 2024, pinapa-insert. So, paano ka magkakaano nito? Saan mo kukunin yung pera? Tapos pinakita mo, maleta lang. Diba? Kaya sabi ko, importante yung date dito, mga ka-clear. Ito pa. Tuloy. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang. Nung siya ay... May 29, 2025, mga ka-clear. Wala ka na sa posisyon ng Appropriations Committee Chair. Kung wala ka na doon, anong power mo to get the money? Kung totoo yun, na kumukuha ka ng pera, maybe siguro sa'yo. Para sa'yo. Maleta mo siguro to. Baka yan yung hinaatid sa'yo ni Gutesa.
Diba? Baka picture na to, na hinatid sa bahay mo, na hinatid sa lugar mo, kinunan mo. Saan yung pera? Diba? So, next, nakita niyo yung mga dates. Kasi ko importante yung mga dates dito. Nasa Senado. Yan November 29, 2024, nag-deliver siya. How can he do that? At tandaan natin, sabi niya, mga tao niya. So, never sila nagkaroon ng personal encounter ng Pangulo. Mga tao niya. Pumunta daw. Okay? Pumunta daw. Mga tao niya. So, hearsay na naman siya doon. Even if, that's November 29, 2024. May budget na ba for the 2025? Nandiyan na ba yung insertion? Yung insertion is for the 2025 budget. So, wala pa yan, November 29. Kasalukuyan nagbabay kami yan for the 2025 budget. Tuloy. Mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay lalabas ko po together with this video. May 1, 2024. Paano siya makakapag-deliver ng May 1, 2024? Kung, again, ang budget na pagkukunan at nagpapa-insert daw si Secretary Mina for the 2025 budget. Labo, di ba? Ayan, January 27, 2024. Same. Di ba? Paano ka makakakuha dyan? Sa 2025 mo, ito, sa 2025 mo kinuha ito. Di umano. Tingnan niyo yung video yan na nakaraan. Nag-usap sila ni Sec Mina last year, bago magsimula ang BICAM. So last year is 2024, nakalagay last year 2024 bago mag-start bago mag-umpisa ang BICAM. Nag-umpisa ang BICAM November 2024. Magpapa-insert pa lang sabi niya. So paano siya makakapagbigay di umano ng pera kung June 27, 2024 hindi pa na-start ang BICAM, hindi pa na-submit yung NEP for the 2025. Di pa tapos yung SONA Ang labo, di ba? Ang labo niya. Ang labo ng kwento niya. October 2. Hindi pa nag-start ang BICAM. So wala pang issue about insertion. Di ba? Wala pa. Kasi sabi niya, ulitin ko, kinausap siya ni Sec Mina last year, that's 2024, bago mag-start ang BICAM. So, hindi pa nagba-BICAM to. So, wala ito. Itong date niya, definitely questionable yan. Baka sa'yo yan nga, August pa, 2024 din. Bakit pa may presyo to, mga ka-clear? Bakit may presyo pa to? Diba? Presyo ba to ng maleta? May tag pa, diba? Again, 2024, wala kang magagawa dyan. Wala pang insertion yan So malamang, pag gumawa na naman siya ng part 3, babaguhin na naman niya yung kwento niya. Dahil nakita na natin itong kasinungalingan niya dito. Diba? January 8, January 8, 2024. Diba? So, diba? Bakit January 8, 2024? Wala pa nangyayari dyan, Wala pang insertion yan, sinasabi niya. June 14, 2024. After po ng approval ng budget, Nakita niyo na yung date. Sabi ko kaya importante yung mga dates sa General Appropriations Act of 2025. Tingin ko, nagsalita lang siya ng ganyan. Hindi niya alam kung ano yung mga picture na pinasok kasi hindi naman siya yung mag-e-edit niyan Ang mag-e-edit niyan, yung gumawa ng script niya. Palpak na naman yung dates. Ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP of the President o ang SOP na ibigay sa Office of the President o approval ng budget. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, Di ba? 2025 nag-uusapan natin, nakapag-deliver na siya as early as 2024.
Oh, inamin niya dito, ha? Tanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President. Tignan mo. It shows. Talagang wala silang usapan ng Pangulo. Saan siya pumunta? DPWH daw. Tinanong pa niya kung anong OP. Magkano yung kickback? Sa DPWH pa talaga? Samantalang, ang kausap niya, di ba si Sekmina, sabi niya. Bakit pumunta ka pa kay DPWH kung kausap mo si Sekmina kung totoo nagkausap kayo? Ang dami niyang dinawit na tao. Pero alam mo mga kakli, sa mga utak ng mga magnanakaw, di mo kakailangan ni madaming kausap. It's natural, hindi mo papaalam sa iba. Pero ang dami niyang dinawit. O magkano yung ano sa OP? Kausap mo na si Sekmina eh. Dadaan ka pa sa ibang tao. Diba? O ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Diba? Ang nag-utos sa'yo sa Sekmina, ba't ang dami mo dinaanan pa? Kung totoong inutusan ka, diba? Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay DBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. O sige, nandiyan na yung maleta. Kahit palpak na yung dates mo. Nasaan yung pera? Ba't maleta lang? Ba't maleta lang yung pinakita mo? Diba? Ba't maleta lang yung pinakita mo? Wala man lang para alam mo mga kri, pag meron kaming mga drugs case na inaapilan. Alam mo yung mga police, kahit pa paano, may ang tawag doon budel. May budel money yan. Fake money, dummy money. May 1,000 sa babaw. Wala ka man lang pinakitang ganun. Maleta lang talaga. Diba? Parang ganito yung mga kakwento ko sa inyo. Sabi ng isa, nag-hire kami na parang ganito yan eh. Nag-hire kami ng isang detective kasi pinapasundan namin yung asawa niya na lalaki. Kung may girlfriend ba o wala. Alam mo, binigay sa amin picture mga clear? Yung parang veranda lang. Walang tao. Binigay sa amin talaga. Tapos, alam mo, nung binigay sa amin yung picture na yun, sabi na, anong papaprove namin dito na nangangaliwa yung asawa niya? Sabi niya, pasensya na po, ma'am, nung kinuna namin yan, bigla silang pumasok sa loob ng bahay eh. Diba ba? Ano ba yon? Parang ganito yan. Diba? Ito po yung maleta, nangupit sila ng pera. So, wala pinakitang pera, maleta lang. Diba? Buti pa nga kay Rafi Tulfo, may pinakitang milyones eh. Saka may pinakitang alahas, may laman. Diba? Yun, Rimowa talaga yun mga kaklir. Rimowa yun. Diba? Mga kaklir, nasan yung pera? Sis, ikaw may kuha ng picture na yan, baka na sa'yo yung pera. Diba? Addictus Rex. Imaginein mo, yan po yung pera. 25 billion, 250 billion daw. 250 billion po lahat-lahat yan. Yan na? Yan talaga? Yung maleta na yan na ipanghahamon mo sa ombudsman? Na imbestigahan yung maleta na yan? Diba? Diba? Joy Lau? Maleta pa lang, bilid ng DDS. Diba? EJK, nanggigigil talaga ako. Gusto ko malaman kung kanino yung sasakyan. I-check ko yung conduction sticker sa LTO. Diba? Even if, mga kaklit, even if, kahit kanino pa yan, kahit sa hari pa yan ng tralala, maleta lang yan. Malinaw na sinabi naman ni Yusek, di ba, ni Antek Nair or ni Aspar Niclaire Castro na yung mga timestamp nga talaga. At saka, di ba, nakakaloka lang talaga. You are watching. Ay, may consumption. Ay, teka lang, may nabalitaan ako na... Gawin pa rin yata, no, yung rally ba to na INC. Diba, videographer? Nakakaloka lang dito. Ba't hindi pa nila sinama yung mga DDC? Yung mga DDC sa ito, nagsusulo sa liwa sa Bonifacio. Nagsusulo sila ng protesta. Bakit hindi na lang sila nagkaroon ng unit team, diba? Diba, nagkaroon ng sariling protesta tong mga DDC sa may liwa sa Bonifacio, videographer. Diba nga, pero diba, ang panawagan nga ng iglesia, ng mga Katoliko,
pwede naman din daw sumama sa protesta nila, di ba? Sa mga... Basta i-comment nyo lang dyan kung ano masasabi nyo, pero nakakaloka lang talaga. And marami din nagsasabi na AI nga, videographer. Kasi, pati yung mga maleta ha, AI din siya, AI generated din daw, yun nasabi. So, kailangan talaga, no, mag-aralin mabuti yan, no, videographer. Nakakaloka kasi parang lahat na lang ginawang AI, di ba? From the Polboronic Braga, di ba? Namigay kami ni videographer ng sapatos sa loob ng SM Dep Store. So, may istorya kasi yan, mga kabatang helmet. And sana talaga magamit yun ni Kuya, no? Maging kapaki-pakinabang yung sapatos na yun. Kasi wala naman akong gagawin din doon, mga kabatang helmet. Dahil isa lang naman ang kailangan ko, dahil gagamitin ko lang naman sa event. So, yung isang pair is binigay na lang natin. Ang daming, dun sa nangangailangan. And feeling ko naman, magagamit niya yung pang araw-araw kasi mamasok, diba? Kasi naman itambak natin or kukunin ko siya kasi hindi ko naman siya gagamitin. Mas maganda nang ibigay natin yon sa kababayan natin at least yun magagamit niya. So, eto mga kabatang helmet. Doon sa tunay na nangangailangan. Pero ito ka mga kabatang helmet. Bili na kayo. Yun na nga yun mga kabatang helmet. Comment na kayo kung masasabi niya. Stay happy, stay healthy, stay safe tayo as always. Sabi ko sa buhay ng helmet din ang bukit. Kasi ka na everyday. God bless everyone. Bye!